Inflation, no? And tingin ko ito yung downside, no? Hindi niya maaaring sabihing accomplishment ito dahil mismo sa Philippine Development Plan, ang sabi nila by 2023 dapat 2.5 to 4.5% na yung inflation. We're at yun ang 5 target plus. nila. Oo. Ngayon, nung April 6.1%. In June 5.4. 5.4. So ano pa rin, no? Medyo may kalayuan pa din, no? So yun yung tingin kong pinakamalaking hamon nung kanyang one-year leadership, and to think na ang pangako niya ay magiging 20 pesos yung presyo ng bigas. Pero hindi niyo po ba nakita na kasi yung sa pag-upo niya, halos patapos pa lang yung pandemya. So parang nahirapan din yung Marcos administration kung paano to cope with dun sa situation. Parang he's starting from a really low base. Yes, totoo rin naman. Pero hindi ba yung isa sa mga naging problema, halimbawa yung onion, dahil sa supply, so hindi ko alam kung to what extent may kinalaman pa rin doon yung pandemya. So yun yung parang sana mas naging mabilis yung action niya. Although ang solusyon yung kadiwa at balita lalawakan ng kadiwa markets. Ang ano ko dito, bagamat okay yun, pipila ka kasi. Di ba? Pipila ka pa. Tapos, to what extent is this sustainable? Pagkatapos, pag wala na siya, paano meron pa rin bang mga kadiwa? So, hindi natin alam kung ano lang ito, yung tinatawag natin na palliative measures Sana rather than masustain long term. Long term. Ako meron akong napupunan. Yung kanyang pangakong 20 pesos na kada kilo ng bigas. It started out as a promise of a better livelihood for people. Pero the way it's turning out, nagiging batayan to ngayon ng sukatan, panukatan ng kanyang administrasyon. So it is more of a political measure now. Ano sa tingin niyo yung lagay nun? Considering na medyo malayo pa tayo sa 20 pesos na yun. Totoo na political, siyempre, naging political siya kasi binitawan niya na kataga, no? At maganda yon on the part of the people kasi madali siyang usigin. Madali siyang singilin dahil may presyo siyang sinabi, no? Ngunit wala naman siya, may sinabi ba siya kung kailan magiging 20 pesos? O sabi niya pag nanalo siya, di ba, nung kampanya to, no? Yun and this is a measure that's very easy for people to monitor. Kasi pumunta ka lang ng palengke, it's all over, di ba? Mas mahirap pang i-measure yung kay President Duterte noon, yung in 3 months, yung drugs, di ba? Kasi may binigay siyang panahon in 3 months, tapos yung drug use, kailangan tumingin ka muna sa datos or makiramdam ka dun sa kapaligiran mo. Pero hindi rin yun accurate. Pero ito kasing bigas, accurate. Sinabi niya, 20 pesos talaga. So, do you think it's a good, was it a good political move for him to have said that? No, it was not a good political move. So, hindi niyo nakikitang achievable ito? 20 pesos? Kung achievable man, sabi ng mga batikan sa agriculture, magsasuffer daw yung mga farmers. At yun ang huling gusto nating mangyari, no? Dahil nga, kakaunti na lang ang nagsasaka, hindi ba? So, parang hindi masyado napagplanuhan yung pangakong yun. Oo, Sa kasi, tingin ninyo? and that's the trouble with campaigns, no? Pagka-kampanya, natural naman na gusto mong manalo. Pero kapag nangampanya ka na ang talagang objective mo lang ay manalo, nakakalimutan mo yung bigyan ng substance yung mga sinasabi mo. Kasi unlike in modern democracies na tandem talaga lagi yung advisors. Kasi alam nila na pag may binitawan silang salita, people will make you accountable. At kapag may matatag na partido, yung partido rin, uy, teka muna, madadamay kami sa sasabihin mo, di ba? So, kailangan ayusin, may advisor ka para tingnan natin, realistic ba yung projections mo ng halimbawa, pagbaba ng presyo. Kung hindi realistic, then huwag nating sasabihin yan.